Ay, kumusta kayo? Magandang araw, good morning sa inyong lahat. So, ngayong araw, may ikikwento ulit ako sa inyo. Tungkol naman ito sa pagiging OFW ko na hindi ko inaasahan na makakarating ako rito. Pero bago yan, gusto kong sabihin sa inyo or ikwento sa inyo yung mga pinagdadaanan ng mga OFW dito kahit sa mga ibang bansa dahil hindi yan nakikita ng mga tao na hindi nila kasama, mga kamag-anak nila na nasa Pilipinas. Gusto ko ikwento sa inyo tungkol sa mga OFW sa tuwing may okasyon sa ibang bansa. Minsan, lagi kong nakikita, napapanood ko sa mga social media na kung ano-anong video yung mga na-upload nila, masaya, merong malungkot, merong talagang sobrang emotional kapag nagbibideo sila, ina-upload nila yung mga karanasan nila dito tuwing may mga okasyon. Hey, what's up? Kahit ako, nandito na, naranasan ko na yon. Kagaya ngayong okasyon, lumipas yung Pasko. Hindi talaga siya yung parang pinaghahandaan mo kagaya nung nasa Pilipinas ka. Alam mo yung parang ordinaryong araw lang. Hindi kagaya nung nasa Pilipinas ka na halos lahat ng tao ay busy na sa paghahanda para sa pagsalubong sa Pasko. Dito naman kami, dumaan yung Pasko, pero may pasok kami. Umuwi lang kami ng bahay, kumain, natulog, pagkagising, papasok ulit sa araw ng Pasko. Parang nangyayari sa amin ngayon dito, ordinary na lang, wala na lang. Pero may mga iba pa rin namang mga Pilipino na talagang nagse-celebrate sila ng Pasko dahil nakagawian na nga. Siguro kami dito, dahil nasanay na kami, dahil 3 taon na rin ako dito sa bansang pagiging OFW ko. Kaya dito ko na naranasan yung parang ordinaryo na lang bawat taon. Wala. Meron konting kainan, ganyan, tapos tutulog ka na rin kaagad. Ganun lang, ang bilis lang. Wala na, pag kinabukasan tapos na. Hindi na yung parang kagaya dati sa Pilipinas na nandun ka na, nasasabik ka talaga para i-celebrate mo yung Pasko. Dahil sobrang saya, andun lahat ng kamag-anak mo. December 25, Pasko mo. Alis na, pero pagpapasok sa trabaho. Konti pa lang sa mga din sa ulot na nagtutulong, nag-iis na. December 25, Pasko, pero mapasok kami. Ganito ang isang OFW ibang bansa. Okay. Oras na rin. Pasok na tayo. Walang Pasko dito. Kaya ang masasabi ko lang or maipapayo ko lang sa mga gustong mag-abroad o mga ibang bansa, hindi ko naman kayo dinidiscourage, pero ito ang totoo at ito ang katotohanan kapag nakarating ka na at nandito ka na. Sobrang nakakalungkot. Maganda dito dahil ganda ang sasahurin mo, titira ka sa maganda-gandang bahay, mararanasan mo yung konting gaan. Pero depende pa rin sa tao kasi may mga tao na naho-homesick talaga kapag nandito na, hindi sanay mag-isa. Meron naman mga tao na sanay na maging independent o mag-isa lang sa buhay. Kaya naman, nalalagpasan nila yung pagiging OFW. Hindi na to bago sa iba o kahit sa kanino man, pero ang katotohanan para sa akin, kapag ako ang tinanong nyo, ay talaga namang napakahirap. Pero dahil kailangan natin magtrabaho, kailangan natin tumulong sa mga pamilya natin, gagawin natin ang lahat. Kumbaga, i-enjoy na lang natin yung buhay natin dito habang nandito tayo. Gaya ng sabi ko, sa tuwing may mga okasyon, doon lumalabas yung mga kalungkutan natin. Dahil giisip ka na magpapasko na naman, mag-New Year na naman,
may magbe-birthday na naman sa mga kamag-anak natin, ay wala tayo doon. Masaya tayo dahil naibibigay natin sa kanila yun dahil sumasaya rin sila. Pero tayo, malungkot dahil malayo tayo sa kanila. Hindi ko kayo dinidiscourage na maging isang OFW o mga ibang bansa. Ang akin lang naman ay maging malakas ang ating mga loob, tibay, para gawin nating panangga o panlaban sa mga kalungkutan habang nandito tayo. Sa Pasko. Uy, happy birthday! Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year. Yan mga OFW. Hi guys! Kung isa ka sa mga nagbabalak o nagpaplano ng mga ibang bansa, handa ang sarili mo. Kasi kung ako ang tatanungin, may konting doubt sa akin na nang ibang bansa ako. Kung papipiliin ako, pipiliin ko talaga ang Pilipinas. Na sana sinabi ko nung una pa lang, nung nagsimula ako nagtrabaho ay pinagbutihan ko na. Nung ako, nag-side hustle sana ako, nag-focus ako sa goal ko habang nasa Pilipinas ako. Kaso hindi ko nagawa yon kasi sabi nga nila talagang nasa huli ang pagsisisi. Minsan. Kaya kung ikaw gusto mo ibang bansa, maging handa yung sarili mo sana. Maganda dito, may bibigay natin ang magandang buhay at gaan para sa pamilya natin. Ang natin magsakripisyo. At kung gusto mo naman magtagal dito, o kung gusto mo lang makapag-ipon at bumalik sa Pilipinas, para doon na natin ituloy yung ating maganda-gandang pamumuhay. Magnegosyo na lang tayo doon at payapa na manirahan. Alam ko madaling sabihin, pero sa katotohanan mahirap gawin. Sabi nga nila ulit, kapag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya dapat pagbutihan natin para sa huli hindi tayo nagsisisi. Hanggang dito na lang muna ulit itong video na to at itong aking kwento na ibahagi ko lang o na-share ko lang sa inyo na kung ano ang nararanasan ng mga OFW dito. Ang ikwento sa inyo na hindi ganun kadali maging isang OFW. Hindi ganun kadali yung mga ginagawa ng isang OFW. Kaya kung ikaw meron kang kamag-anak na isang OFW, sana kung ano yung naibibigay ay sana ay pahalagahan nyo na rin po sana. Tulungan po natin sila. Sana itong kwentong kong ito ay makarating sana kung sino man yung nanonood nito. Sana tulungan nyo yung kapwa o kamag-anak nyo na OFW para makauwi na sila sa Pilipinas at magkasama-sama na tayo.